A Day in the Life as an International Student in Canada. Gusto mo bang mag-aral edition? Kamusta? Kung nanood ka ng video na to, malamang isa ka sa nagnanais maging international student dito sa Canada. So ang tanong ko sa iyo, gusto mo ba mag-aral dito? Kung oo, nandito ako para magbigay kang gabay at tips para matulungan kang maghanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman mula sa pagpili ng tamang school hanggang sa mga practical tips para mas maging magaan ang buhay mo bilang isang international student. Kaya kung seryoso ka sa planong ito, keep watching. Bago tayo magtulungan sa mga hakbang, sigurado akong gusto mong malaman, bakit nga ba Canada? Bakit ito ang ideal na lugar para mag-aral abroad? Canada ay isa sa mga top destinations ng mga international students at maraming dahilan kung bakit. Una, ang kalidad ng edukasyon sa mga universidad at kolehiyo dito ay internationally recognized. Kung gusto mong magtapos ng degree na may mataas na kredibilidad sa buong mundo, Canada is a perfect choice. Pangalawa, isa sa mga pinakamagandang bagay sa Canada ay ang kultura ng diversity. Hindi mo na kailangan mag-alala kung saan ka galing dahil dito, walang diskriminasyon. Maraming mga komunidad mula sa iba't ibang panig ng mundo kaya't madali kang makakakita ng mga kakilala at magiging komportable ka kaagad. At syempre, may mga work opportunities dito sa Canada. Kung gusto mong magtrabaho habang nag-aaral, may mga part-time works options na pwede mong pasukan. At pagkatapos ng graduation, may post-graduation work permit pa na makakatulong sa iyo makuha ng work experience dito sa Canada. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Ang unang hakbang ay pumili ng school at program na nais mong kunin. Canada ay may maraming mga kolehiyo at universidad na nag-aalok ng iba't ibang program, kaya't mahalaga na mag-research ka at pumili ng school at course na naaayon sa iyong career goals. Siguraduhin mo na ang pagpili mong school ay designated ng gobyerno ng Canada dahil kung hindi, hindi sila makakapag-issue ng acceptance letter para sa iyong study permit application. Pagkatapos mong pumili ng program, ang susunod na hakbang ay ang pagsusuri ng admission requirements. Kailangan mong alamin ang mga dokumentong hinihingi ng school na yon. Karamihan ng mga schools ay nangangailangan ng proof ng iyong previous education, mga test scores tulad ng IELTS o TOEFL, at iba pang mga dokumento. Kapag okay na ang lahat ng requirements, pwede ka na mag-apply. Huwag kalimutan, may mga deadline sa application, kaya't mag-apply ka ng maaga. Once na matanggap ka, nakakatanggap ka ng acceptance letter na kailangan mo para makapag-apply ng study permit. Okay, natanggap mo na ang iyong acceptance letter at study permit at i-process mo agad ito sa IRCC. Mag-create ka ng account at i-attach mo doon lahat ng dokumentong kinakailangan at mag-wait ka ng 1 to 3 months or more para mag-grant na ang visa mo. At ngayon ay papunta ka na sa Canada. Una, siguraduhin mong kumpleto ang iyong dokumento tulad ng iyong passport, study permit approval letter at proof of funds. Kapag dumating ka na sa Canada, dadaanan mo ang customs at officially magiging international student ka na dito sa Canada. Ang unang challenge ay ang pag-adjust sa bagong buhay. Canada ay may mga magagandang bagay, pero syempre may mga challenges din. Kung unang beses mong maninirahan sa ibang bansa, mararamdaman mo ang pagiging homesick at maaaring mag-adjust ka sa bagong kultura. Ngunit don't worry, lahat ng mga international students ay dumaan sa parehong experience. Importante na maging open ka sa mga bagong karanasan at matutong mag-adjust sa mga bagong tao at environment. Pagdating sa accommodation, may ilang option kang pwedeng pagpilian. Pwede kang magstay sa student's dorm, mag-rent ng apartment o maghanap ng shared housing. Mag-ingat sa paghahanap ng tamang lugar para sa iyo at siguraduhin maghanap ng maaga upang hindi magmamadali. Ang climate dito sa Canada ay isa rin sa mga adjustment factors. Kilala ang Canada sa malamig nitong winter season, kaya't siguraduhin maghanda ng tamang winter clothes, jacket, gloves at boots ay ilang mga bagay na kailangan mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakaimportanteng bagay at ito ay iyong finances. Dapat mong malaman na ang tuition fee sa Canada ay maaaring umabot mula sa 7,000 hanggang 29,000 Canadian dollars kada taon. Depende sa school at program na pipiliin mo. Medyo mahal nga pero maraming mga scholarship and financial aid programs na pwedeng magbigay ng tulong.
Marami sa mga universidad dito ay nag-aalok ng scholarship para sa mga international student, kaya't mag-research ka kung may available na financial assistance. Isa pa sa mga options mo ay magtrabaho habang nag-aaral. Bilang international student, allowed kang magtrabaho hanggang 20 hours at sa ngayon, may inalabas ang IRCC na 24 hours na pwede mag-work ang mga students at full-time naman sa mga vacation periods. Magandang pagkakataon ito para kumita ng extra at matulungan ang iyong mga gastusin. Pwede ka rin mag-apply ng post-graduation work permit kapag natapos mo na ang iyong studies. Ang permit na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magtrabaho sa Canada matapos ang iyong graduation at makakakuha ka pa ng work experience na makakatulong sa iyong future career. Ngayon, heto naman ang ilang tips na makakatulong para magiging successful ka bilang international student sa Canada. Una ay ang mag-organize. Laging tandaan na may maraming mga deadlines at requirements, kaya't maganda kung magiging organized ka. Gumamit ng planner o digital calendar para hindi ka maligaw sa lahat ng mga requirements at deadlines. Pangalawa, magiging aktibo at makisalamuha. Hindi lahat dapat academics ang focus mo. Sumali sa mga student clubs, mga events, at mga volunteering activities. Pangatlo, alagaan ang iyong kalusugan. Mahalaga ang mental at physical health, lalo na kung malayo ka sa pamilya. Huwag matakot maghanap ng tulong kung kinakailangan at maglaan ng oras para mapahinga at mag-enjoy. Pang-apat, sumunod sa mga batas. Lagi mong i-check ang status ng iyong study permit at visa at siguraduhin hindi ka lalampas ng mga restrictions ng iyong work permit. At pang-lima, tamasahin ang karanasan. Ang pagiging international student ay isang kakaibang karanasan. Halos lahat ng aspeto ng buhay ay matututo ka, kaya't samantalahin ang bawat pagkakataon at mag-enjoy. Kaya't kung handa ka na, mag-aral sa Canada, magsimula ka na. Ang pagiging international student sa Canada ay isang magandang oportunidad para sa iyong personal at professional growth. Gamitin ang mga tips na ito para mas mapadali at mapaganda ang iyong experience. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap tungkol sa pag-aaral sa Canada, gusto kong mabigyang diin na ang desisyong mag-aral sa ibang bansa ay isang malaking hakbang. Ngunit kung isa sa alang-alang natin ang mga benepisyong hatid nito mula sa dekalidad na edukasyon, magagandang oportunidad na trabaho, multicultural na kapaligiran, at maayos na kalidad ng buhay, hindi maikakaila na isa itong napakagandang desisyon. Ang pag-aaral sa Canada ay higit pa sa diploma at sertipiko. Isa itong pagkakataon na palawakin ang iyong pananaw, mahasa ang iyong kakayahan, at magkaroon ng mas malawak na koneksyon sa mundo. Kaya kung tinatanong mo kung gusto mong mag-aral sa Canada, ang sagot ay nasa iyong kamay. Huwag mong hayaan ang takot o mga balakid na pumipigil sa iyo. Simulan mong mangarap, magplano, at gawing realidad ang iyong mga pangarap. Tandaan, ikaw lamang ang makakagawa ng pinakamahalagang desisyon para sa iyong kinabukasan. Kaya, gusto mo bang mag-aral sa Canada? Ang sagot mo ang magdidikta ng iyong susunod na hakbang. Salamat at sana'y maging inspirasyon ang usapan natin para mas lumapit ka sa iyong mga pangarap. Diyan na lang muna. Hanggang sa muli. Bye-bye!